Nako po, breaking news na naman. Meron na namang ginagawang katangahan at kabobohan ang mga buhayang ito. Kamara, investigahan ang Dolomite Beach. Tindi, mga kababayan. Ang tagal na nito, mga kababayan. Ito yung inuuna nila. Sa dami na mga issue ngayon. Sara Duterte, Sal-End, Parmali, ngayon Dolomite. Kaya galit na galit sa inyo ang taong bayan eh. Kaya tignan nyo ngayon, sirang-sira kayo. Diyan sa kamera, naku po, 67 na contractors na mga dawit sa anomalya. Ni isa, wala kayong iniimbestigahan. Okay lang daw tawaging sa tambaluslos, wag lang daw kawatan. Tindi. Kamera, imbestigahan ang Dolomite Beach. Ala, tindi na mga ito. So yung flood control, ayaw nyo na. Bakit Dolomite? So ibig sabihin, back to the future na naman kayo. Back to old school na naman. Duterte na naman. Kaya kayo, walang-wala na kayong credibility. Walang-wala na kayo, galit ang taong bayan sa inyo. Isipin nyo mga kababayan, imbes sa flood control, Dolomite, maraming nakinabang na tao dyan, mga kababayan. Nag-enjoy mga Pilipino, milyon-milyon ang nag-enjoy dyan na dating basura, dating dugyot, dating amoy kanal, nakakasulasok na amoy, dinayo ng mga turista, mga dayuhan, banyaga. Araw-araw maraming nakatambay dyan. Nung dumating si PRRD, natuwa ang mga Pilipino, natuwa kami. Isa ako na nakasubaybay dyan, na nakita ko kung ano yung development ng Manila Bay. Mula basura, mula dugyot hanggang naging parang Palawan sa bango, sa ganda. Pero ano ginagawa nyo? Puro kay Dolomite, Dolomite, Dolomite. Langya. Imbes na flood control lang gawin nyo, imbestigahan. Dolomite na naman. So ngayon mga kababayan, ano ba ang pinag-iinitan nila ang Dolomite? Ito po. Yan, sa tingin ko, it's the part of the parang political move to destroy the image of Duterte administration. Magkakaroon this month, no? By November 14, kung hindi ako nagkakamali. Basta this November, ay iimbestigahan po itong Dolomite Beach na alam po natin na naitayo sa panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Unang-una sa lahat, ano ho bang reaksyon po muna ninyo sa magiging o sa inaasahan o nakatakdang investigasyon ng Kamara hinggil nga po dito sa Dolomite Beach? Is it urgent? Is it necessary at this time? Kung ang mga problema na dapat uunahin pag-investigate ay yung karumal-dumal, yung monumental graft and corruption na ever since unprecedented ito na nangyari sa ating bansa, dapat yan ang unahin natin. Pero yung Dolomite Beach, it was a policy decision. Wala naman sigurong issue on graft and corruption dyan or violation ng batas. It was a policy decision. Lahat naman ay nakabase sa existing legal framework before it was implemented. So, tapos na yun. Kung it was a wrong policy, it was a wrong decision, let history judge it. Pero at this time, walang sense of urgency na dapat yan ang unahin pag-investigate using our meager resources of the government. Because every time Congress will conduct an investigation that entails an expenditure, dapat
gagamitin yan sa mga mahalagang bagay. Lalo na yung mga isyu na talagang kinasusuklaman ng taong bayan. Itong monumental graft and corruption. Opo. Kung hindi ako nagkakamali, attorney, may mga ilang kongresista nagrereklamo dahil daw sa Dolomite Beach nagkakaroon ng mga pagbaha dyan po sa Maynila, malapit dyan mismo sa Dolomite Beach. Ano naman po yung reaction po ninyo doon? Well, that is the right. Wala naman tayong pinagbawal na mga hakbang nila. Pero dapat ang unahin muna natin yung order of priority. Yung number one na ngayon ng mga issues, as I said, itong flood control projects na ghost flood control projects, at saka itong status ng ating bansa ngayon. Lalo na ngayon na yung economic situation natin, yung pinakamababa na stock exchange so far in history, yan dapat ang titingnan ngayon kung paano ito nangyayari at paano natin solusyonan. Kasi yan ang makapagbigay ng kumbaga solusyon o sa kaginhawaan ng taong bayan. Yan dapat ang unahin. O ngayon mga kababayan, ano pong sinasabi ng mga kababayan natin? Ito po. Ang tindi. Ang problema ay flood control projects. Pero ang iniimbestiga ng Kongreso ay Dolomite Beach. Hay nako, wala na talagang itong gobyerno natin. Pinaglololoko na lang tayo. Duterte pa rin kahit ano pang gawin yung paninira ng mga kalaban. Gusto nila ibalik ang basura. Mas lalo nila pinahiya ang kasalukuyang admin. Wala pang 1 bilyon sa buong Manila Bay ang budget para linisin kasama na Dolomite Beach. Nakailang pasyal na mga anak ko dyan. Mga tao, lokal o dayuhan, masayang masaya. Nakapag-unwind dati napakabaho, masangsang. Lahat na yata kadugyutan. Kulang pa ilarawan ngayon. Patuloy na kinaaliwan ng mga Pilipino. Pati ibang lahi, di sige imbestigahan nila para makita ang katangahan nila. Halatang halata na sila, sir, umpisa pa lang. Kaya mga traidor sa kaibigan ng mga taong bayan. Nililihis nila ang usapan sa flood control scandals. Grabe talaga sa Pilipinas. Maraming taong bayan ang kagustuhan ng Dolomite Beach. I totally disagree. If they really wanted something anomalous, why now? Why not back then? Corruption in this administration is the biggest issue. Halaka. Ang dami nilang pautot na imbestiga ng flood control scandals. Ano na nangyari ang Dolomite? Maganda na dahil kay Tatay Duterte. May nakikita sa kagandahan. Ngayon ang flood control scandal, lubog na ang mga tao sa baha, mahiya kayong kawatan ng bayan. Wala nang naniniwala sa mga puro drama investigation nyo. Yung flood control, mga magnanakaw ang unahin nyo, mga bobo kayo. O ayan mga kababayan, ang tindi na mga ito. Bakit flood control ang investigahan nyo dapat? Bakit Dolomite? Mga tanga, mga bobo, mga animal. Yung order of priority, yun ang punto ko dito. Hindi na sama na investigahan itong Dolomite Beach, pero sa order of priority, dapat hindi yan mauna. Opo. Wala sa ayos ng mga ito, mga kababayan. Wala sa ayos ang mga tanga na mga bobo. Sa totoo lang mga kababayan, wala sa ayos. Ang sarap niyong murahin eh. Imbes na habulin niyo yung magnanakaw ng flood control, corruption, Dolomite ang inaatupag niyo, mga bobo, mga tanga. Kakabwisit kayo. Ninyo personally, sa inyong pananaw, attorney, nakatulong ho ba itong Dolomite Beach dyan mismo sa Maynila sa pag-develop po nito dyan mismo? Kasi dati, yung lugar na yan, puno ng mga basura, talagang ang pangit po tingnan. Pero nang nilagyan, dinevelop po, tulad po ng nakikita po ninyo,
naging pasyalan. Honestly, Jade, I haven't been to Dolomite Beach. Taga Mindanao tayo. Pero sa nakikita natin, narinig natin, yung desisyon na yan ay parang implementation na ng writ of mandamus na issued by the Supreme Court, I think in the early 2000 or mid-2000. 2010, 2011. I'm not sure about the exact date, but there was a decision by the Supreme Court na i-implement yung writ of mandamus. Tignan nyo ngayon, bumalik sa dati. Wala namang alam kasi eh. Puro basura. Dati, Malaburakay. Tapos ngayon, yan ang inaatupag yung mga tangang mga bobo kayo. Sa totoo lang. Para sa yung environmental concern, yung dapat ayusin itong problema dyan sa may parte ng Manila Bay. So, diyan nag-umpisa yung policy, yung about Dolomite Beach, kasi it used to be an area where mga garbage, mga basura ay nakatambak. So, pinag-aralan siguro yan. I'm not part of the planning. Ang sa akin lang, nung naririnig ko. But at that time, if there was an issue, that would have been raised at the time when the policy was being crafted. So may mga batas naman na sinunod yan yung DENR before it was signed and approved by the president, by the former president. Opo. So ang timeliness, dapat yung panahon na yan, hindi ngayon natapos na lumipas ng ilang panahon at ang ilang katuigan ba, yung years have passed. Opo. At alam ng maraming Pilipino, bahagi po ito ng legacy project ng Duterte administration. At sa tingin ho ninyo, attorney, sa pagbubukas po nito ng investigasyon, ay may layuning pampolitika o political motive. Ang motibo po, bakit po ito iimbestigahan mismo nga Kamara? May layunin ho bang talagang nakatutok po noon sa nagdaang administrasyon? Hindi naman natin we cannot parang sit aside, di naman yan ma-deny na lahat ng mga actions ngayon sa Congress, lalo na sa House of Representatives, are all politically motivated, designed to destroy the image of the Duterte administration. Alam nyo, totoo yan mga kababayan. Wala silang makita, wala silang magawa. Kasi nga yung mga nasa Kongreso puro magnanakaw. Tignan nyo, yung pinakamata sa leader nila, si Tambaloslo, si Saldico. Tignan nyo mga kababayan. Kasi yung mga congressman, may iniimbestigan ba sila? Wala. Pero inatupag nila Dolomite. Naku mga kababayan, dyan ako nakilala sa Dolomite. Dyan ako nagbinata. Dyan ako sinilang sa Dolomite na yan. Nakita ko lahat yung history, yung pagbabago, yung mabaho na 40 years sa babaho, kinalimutan. Si PRRD lang ang nagpagawa. Ang nakaisip, nung panahon niya, naging tanyag yan, mga kababayan. Pati mga, ang dami kong mga video dyan. Mga foreigner na mga kinakausap ko, mga na-inlove sa akin, mga Amerikana, Koreana, Portuguese, Czechoslovakia, ang daming mga chicks dyan na nilalapitan ako. Ganun po katindi dyan, mga kababayan. Pinipm ako ng mga kaibigan ko na taga-Europe. Ang ganda daw, Malaburakay talaga. So ngayon, natupag nila, imbestigan daw, mga bobo, mga tanga. Magsiresign na lang kayo. So mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Isang like, isang share po, at isang subscribe. Salamat po. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay.